44 minutos na kalabay sa alas 7. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Sa Diretso Balitang Surigao ning kabuntagon masama ning adlaw Martes, sa 5 sa buyan sa Mayo tuig 2026. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa RMN DXRS sa pagbangunas ng sa station manager si Ms. Gaydol Puchu sa nasa control, si Gerson Dodong Kihanog sa transmitter site sa Barangay Sabang, si Pearly Fernandez. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao. Kasama nyo kanunay serbisyo publiko, Gerson Galtera Fuentes og welcome. Deres itong barang-iban masama sa itong programang RMN News, Diretso Balitang Surigao. Headlines. og kuman sa uluhan sa mga nahipos nga balita. Pasyenteng nanginanlan og sa transportasyon natabangan sa mga nakaduting mga kawani ng Coast Guard. Satellite registration ng COMELEC on Commission on Election ilunsad kuman na adlaw sa provincial jail para sa umaabot nga SK and barangay election. Law enforcement operation ng PNP tagbutyag nga mukabat 52 ka mga natalang nga dakpan sa nakalinlaing kaso. Mga kapulisan nga gipadaya sa Palarong Pambansa 2026 ipaubos sa training. Samtang sa balita nga gikan sa gawas sa nasud, US military gipanghimakak ang nahitabong pag-atake ng Iran sa ilahang Navy vessel. Sa baritang sports sa boxing, Inoyi mipildi sa ni Junto sa atubangan sa bagang fans sa boxing sa ilang pag-inkwentro. Sa balitang showbiz, Vice ganda sanan Michael B. gihangyo sa mga fans na magtandem sa usa ka dakong pelikula. Sa balitang panghimagas, layaki dito sa India, gihanapan ng death certificate sa namatayang igsuon para makuha ang kwarta sa bangko. Trending social media. Kanauguman pa manabagang balita mga kasama at agan sa itong programa sa Diretso Balitang Surigao. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 47 minutos sa kalabay sa alas 7 sa unang hanay sa ato ang mga balitang impormasyon. Mahatagan sa kahigayunan ang nga makaparehistro sa umaabot nga SK and barangay election 2026 kuman Nobyembre 2 ang mga person deprived of liberty kung PDL sa gikatakdang voters registration na sulod mismo sa Surigao del Norte District Jail kuman na adlaw. Pinantagbutyag sa scheduled nga padadyong voters registration nga motapos usab sa umaabot nga Mayo 18 sa gihimong kalendar activity ng Commission on Election sa Mayo 7 ipahigan usab ang voters registration sa Barangay Gym sa Barangay Washington. Dinlauman usab ang katusan ka mga residente nga mopahigayon sa ilahang pagparehistro. Samtang sa Mayo 8 dalhon usab ang kahigayunan aton sa People's Day sa kagamhanan sa syudad, partikular na sa People's Day sa Barangay Silog, ang voters registration ng COMELEC. Samtang balik usab ang voters registration nga ilunsad sa Mayo 12 hangtod kini sa pizza 18 sa buyan sa Mayo sa pagtapos sa voters registration nga ipahigayon niya sa Mas City Mall. Except lamang sa adlong Domingo nga walay gikatakdang voters registration sumala panan COMELEC. Kaya tagbutyag ng mga kalendar activity sa umaabot nga SK and barangay election diin na hugot ang pagpanganda usab sa itong mga kadagkuan ng Commission on Election sa umaabot nga piniliay. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa ito ang mga balita o kasayuran. Sa gihimo nga mga law enforcement operation o mga accomplishment report ng PNP sa nagkalain-lain nga mga operasyon tagbutyag ang tibuok adlaw mga kasama sa buyan sa Abril nga adunay mokabat 52 ka mga law offender ang nadakpan sa gilunsad nga operasyon ng PNP. Pagbutyag usab ni Police Colonel Warren Dablo ang nagsilbing Provincial Director ng Police Provincial Office nga malampuson ang ilang gihimong operasyon sa buyan sa Abril diin resulta kini sa pagkasikob sa 54 ka mga o 52 ka mga law offender.
Sa base sa gipagawas nga datos usab ng Provincial Operation Unit sa Surigao del Norte Provincial Police Office nga mihimo sila og lakang labi na gyud ang mga naglain-laing mga law enforcement operation diin tagbutyag nini nga sa drugs operation 17 ka mga nadakpang suspect sa anti-illegal drugs campaign ng mga otoridad. May resulta usab kini sa pagkumpiskar sa mukabat 83.94 gramos sa tagtuhoang droga samtang 45 gramos usab nga marijuana ang nakumpiskar atol sab sa gihimong operasyon. Nasayran mga kasama sa kinatibukan nagkantidad kini sa 576,160.72 pesos ang tanan nga mga drogang nasakmit atol sab sa usa ka buyan nga operasyon. Sa wanted person adunay 24 ka mga na-neutralize nga mga wanted person diin mukabat sa 14 ka mga gikonsiderang most wanted person nga nadakpan at ulusab sa gihimong operasyon. Diin duha usab nini ang nadakpan sa most wanted person sa provincial level samtang duha usab ang nadakpan sa regional level. Samtang adunay duha usab ang nadakpan sa gihimong operasyon diin di konsidera usab kining wanted person sa provincial level. Sa loose firearms, adunay usa ka armas de fuego ang nakumpiskar at ulusab sa gihimong operasyon. Sa anti-illegal fishing operation, sumala pa sa PNP, upat ang mga nadakpan. Sa gihimong operasyon, diin 64 kilograms o kilo sa isda mga kasamang nakumpiskar diin nagkantidad sa kinatibukan 17,000 pesos. Sa anti-illegal gambling operation, usa ang nadakpan samtang mukapat usab sa 4,300 pesos ang kantidad sa mga illegal drugs o illegal gambling paraphernalias ang nasakmit sa gihimong operasyon ng PNP. Sa kalapasan usab mga kasama sa Republic Act 10643 kung graphic health warning law, adunay duha ka mga nadakpan sa gihimong operasyon. Diin nakukumpiskar mga kasama ang mga otoridad sa illegal nga pagpalusot sa mga smuggled nga mga sigarilyo nga nagkantidad sa kinitibukan 444,500 pesos. Samtang sa mga local police operation nga gihimo, adunay mukabat 1,135 pesos ang nakulikta mga kasama sa gihimong operasyon sa PNP. Labi na gyud sa mga nagkandak og mga law enforcement operation sa Cagayanan. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang hanay pa sa ato ang mga balita o kasayuran. Usa ka individual ang natabangan sa mga kawani ng Coast Guard Surigao del Norte sa pagpanguna ni Coast Guard Station Commander Lieutenant Junior Grade Roy Christopher Orialida sa usa ka individual nga sakay sa usa ka lansa nga aksidenteng nahayang sulod sa maong CR sa maong sakyan ng pandagat. Sumala pa sa gihimong operasyon o mga nagsilbing Coast Guard Special Operation Group ng Northeastern Mindanao gisakay sa usa ka high-speed response boat kung RSRB 026 ang maong nga pasyente samtang gisugat usab kini diha sa may Surigao Baseport uban sa mga kawani ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang usa ka 42 anyos nga layaking naklayang si Peter John Mura human kini nga tag-atake sulod sa CR sa maong gisakyang sakyanan pandagat. Pasado alas 7:30 antak na sa gabi kagahapong adlaw, malampusong nahatod sa balay tambayanan ang maong pasyente mga kasama. Diin dako usab ang nahimong pagpasalamat sa mga kawani ng Coast Guard labi na gyud sa tabang usab sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na mga tagad og dinaliang aksyon og pagtransport ng ang maong pasyente pasingod na sa balay tambayanan. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 55 minutos na kalabay sa alas 7, dugang hanay pa sa ito ang mga balitang lokal. Nibiyahe na mga kasama dito sa Agusan del Sur ang mukabat 700 ka mga membro sa Philippine National Police sa Police Regional Office 13 para sa umabutay nga palarong pambansa 2026 para sa tabang dugang seguridad nga iplastar sa mga otoridad.
Ana tagpadayan nga mga kapulisan gikan sa nakalain-laing mga police station sa Caraga Region, diin 50 ka mga personnel gikan sa Agusan del Norte, 30 ka mga pulis gikan sa Butuan City, 50 ka mga pulis gikan sa Surigao del Norte, samtang 50 usab ang gikan sa Surigao del Sur, mukabat sa 120 ka mga pulis personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion 13. Nasairan mga kasama, sumayapan ni Police Brigadier General Marcial Mariano Magistrado de Ford sa PRO 13 nga mukabat 400 ka mga pulis ang miagi usab kinig Basic Internal Security Operation Course o BISOC, training nga nagsilbing augmentation force o backup security para sa himuong seguridad sa ipatuman o sa ipahigayong palarong pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Dugang ay pa sa ato ang mga balita gikan sa gawas sa nasud. Gipanghimakak sa United States Central Command nga naibalitang pag-atake sa Iran sa usa ka US Navy vessel human nga mipagawas o pamahayag ang Iran sa news agency pag-uhay pa lamang dito sa port area sa Strait of Hormuz. Mayapan na Iran na ang nasangpit nga barko ang nakalapas kini sa maritime security na dali usab kining miatras apan gipanghimakak kini sa US forces nga walay bisan usa ka mga Navy vessel ang naigo sa maong pag-atake ng Iran. Dako usab o dugang pa sa US military forces na migamit sila og mga air asset ingon man mga commercial vessel para mogiya sa mga barkong naipit sa gera nga mulabay dito sa Strait of Hormuz. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Balitang Sport. Sa balitang paugnat sa kusog sa boxing, ang hapon nga si Naoya Inoue nagganayon nga nakaginawa siya layom human kini nga gipildi ang kababayan niyang si Junto Nakatani aron usab nga magpabiling way pildi at tubangan sa 55,000 ka mga boxing fans nga nagpunsisok dito sa Tokyo Dome sa Japan niadtong Sabado sa gabi Mayo 2 diri sa Pilipinas. Uban sa hait niyang abilidad ang 33 anyos nga gibansagang monster may pakita og igong katakos aron usab nga madipinsahan ang iyang undisputed super bantamweight world title o patilawon si Nakatani o mapait nga kapildihan sa unang higayon. Nindot ang ipakitang way o away sa duha ka mga boksidor sa tibuok bahin sa 12 kahugna nila nga kumbati apan sa katapusan ang tulo ka mga judges miskor kini og 116 to 112, 115 to 113, 116 to 112 pabor kang Inoue nga miinat sa perpekto niyang record ngadto na sa 33 ang daog ug walay pili uban sa 27 ka knockouts. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Balitang Showbiz. Sa balitang showbiz mga ka-idol, miulbo kuman ang sugyot sa mga fans nila ni Vice Ganda o ingon man ni Michael B nga unta mahatagag kahigayunan nga mag-iban ang duruha ka mga giidolo nila sa dakong pelikula. Sumala pa nga perpekto kayo ang ilang tandem sa pagpakatawa sa mga fans. Kahinumduman usab nga nag-click ang kaniadtong guesting ni Vice Ganda sa show ni Michael B sa GMA7 nga Bubble Gang. Kini ang sugyot sa mga fans sa duruha na magsilbing haligi sa pagpakatawa. Diin dako usab ang karbo ni Vice Ganda nga mamahimo kining blockbuster kung kini mahatagan og kahigayunan. RMN News, Diretso Balitang Surigao. 58 minutos na kalabay sa alas 7 mga kasama sa balitang gikan sa balitang panghimagas. Nakugang ang mga customer o bank clients sa bangko dito sa India
Human kini nga gibitbit ni Jundo ang kalabera sa ijang igsuong ni Taliwan o namatay. Human nga withdrawon unta ni Jundo ang kwarta sa ijang igsuon nga namatay. Apan gikinahanglang sundon ang legal nga pagproseso nini. Gihanapan og legal documents si Jundo nga nagpamatuod nga napatay na ang ijang nga igsuon utang ija sa maong bank account. Apan sa gidugayon nini nga sigig balik-balik ni Jundo's bangko, way gipakita nga death certificate hinungdan sa kalagot ni Jundo. Gikalot ang lubnganan sa ijang igsuon sa nang gibitbit pasingod nas bangko ang kalabira sa mitaliwan ni igsuon para mutuo lamang ang taga-bangko nga namatay na ang tag-ija sa maong bank account. Rason nga nagkaguliyang ang mga bank customer human nga makita ang kalabira nga gisulod sa nasangpit nga bangko dito sa India. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Bisan pa man mga kasama nga aduna kay ikapakita nga mga nagpamatuod, no? Pero kung ugaling mga kasama sa usa ka mga lehitimong mga establishmento, pareho nining bangko mga kasama, kung ugaling mo paubos ka sa mga transaksyon o legal process mga kasama, gikinahanglan kayong sundo nimo kung unsay mga nakalatid nga mga requisitos. Bisan pa man kung lang oni mo nga ang imong igsuon na patay na, pero ang bangko nagpamatuod lang gihapon, mangadyo lang gihapon kini mga kasama mga legal documents sa pagpatuod ni mga kasama nga ang tag-ija sa maong bank account dugay nang namatay. Hinungdan mga kasama nga laong ang uban nga to see is to believe, pero kinahanglan paghihapon nga ipamatuod nini sa usa ka bank client nga ang namatay o ang tag-ija sa maong bank account nga gustong mag-withdraw sa ijang kwarta, gikinahanglan gayong moagi paghihapon sa insaktong proseso. RMN News, Diretso Balitang Surigao. O kato mga kasama, naglanggom niya itong programa kuman sa Diretso Balitang Surigao ning kabuntagon mga kasama ning adlaw Martes, pizza 5 na sa buyan sa Mayo tuig 2026. Apan sa dili pa kita mutak-o mga kasama, ato usab ngay pahibayo. Katalan na mga gustong mo-avail nining training mga kasama uban sa mga kadagkuan ng Philippine Red Cross. Mokadto kamo mga kasama sa ilang buhatan kuman Mayo 11 hangtod na kini sa Mayo 14 ning kasamtangang tuig alang sa pagpalista sa himuong standard first aid training sa mga gikatakdang pizza mga kasama. Kung sumala pa kung si kinsa katong gustong mo-avail nini nga maong training, pwede ka mong magparehistro sa ilahang buhatan sa Philippine Red Cross mga kasama para sa dugang detalye. Pagkikitain mga kasamang kadagkuan ng Philippine Red Cross sa pagpanguna sa ilahang maabtikon o buutan ng mga nagsilbing matawag na to mga kasamang department head nga si Miss Marilo Talingding para sa dugang pagkuha og mga gitawag na to og kini mga requisitos og ganing mga schedule mga kasama. Pero gikatakda ang maong first aid training kuman Mayo 11 hangtod na kini sa Mayo 14 og pwede na kamumukad to mga kasama para sa pag-avail pagparehistro sa umaabot nga Mayo 11 sa himuon nga standard first aid training uban sa mga kadagkuan ng Philippine Red Cross. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Mao kato mga kasamang naglanggom na itong programa kuman ning kabuntagon ning adlaw nga Martes. Sa makausap pa mga kasama sa ngalan sa Tibo Puwersa sa RMN DXRS. Sa pagpangunas ng station manager si Ms. Gaydol Pudsyo sa Master Control, si Gerson Dodong Quijano o sa transmitter site sa barangay Sabang si Pearly Fernandez. Sa ngalan ni Radyoman Jojo Perol, kininyong Radyoman sa RMN DXRS Surigao. Kasama nyo kanulay serbisyo publiko, Gerson Galotera Fuentes, Tata, RMN. RMN. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Oras mga